Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Lumabas ang girl para uminom sa kalaliman ng gabi at nakita niya ang asawa niyang abusado. Sobrang natakot siya at nagtago sa isang sulok, paulit-ulit na nakiusap na huwag siyang saktan. Pero matagal nang nawala ang pagkatao ng lalaking ito. Nakita ito ng girl at sinubukang gumapang papunta sa pinto. Pero ayaw siyang paalisin ng asawa niya ng ganoon kadali. Pinadapa niya ang girl sa sahig at dahan-dahang pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig nito gamit ang panyo. Hindi na kinaya ng girl ang hindi patas na ginagawa sa kanya, kaya pinilit niyang lumaban. Pero walang silbi dahil sobrang laki ng agwat ng lakas nila. Hinablot siya ng asawa niya at pinadapa sa dining table. Sa oras na ito, wala na siyang lakas para lumaban. Pero hindi pa rin tumitigil ang asawa niya. Dahil dito, mabilis niyang sinabi na buntis siya. Pero imbes na kaawaan siya ng asawa niya, lalo pa itong naghinala. Kaya agad itong kumuha ng sinturon at tinangkang hampasin siya. Sa sobrang takot, kinuha niya ang kutsilyo sa tabi para ipagtanggol ang sarili. Pero alam ng asawa niya na duwag siya, kaya hindi man lang ito natakot. Mabilis pa nitong sinugod para agawin ang kutsilyo at itinapon siya sa sahig. Sa puntong ito, hindi na makagalaw si Eunso. Pero baliw pa rin ang asawa niya. Patuloy niyang binugbog si Unso hanggang sa hindi na ito makayanan at nawalan ng malay. Pagkagising ni Unso, hawak niya ang kutsilyong puno ng dugo. At ang asawa niya ay nakahiga sa tabi niya nang hindi gumagalaw. Bukod pa doon may ilang pulis sa harap niya. Ganoon lang inaresto si Eunso dahil sa pagpatay sa asawa niya. Nang humarap siya sa mga tanong ng reporters, pilit niyang itinanggi ang lahat. Pero dahil dito, nagwala ang biyenan niyang nasa tabi. Sinugod siya ng biyenan niya at binugbog at walang nakapigil. Dahil dito, nakulong si Eunso nang wala namang kasalanan habang buntis siya. Doon na rin niya ipinanganak ang anak niyang babae. Para hindi lumaki ang anak niya sa ganitong lugar, patuloy na umapela si Eunso. Pero napakalinaw ng ebidensya kaya walang lawyer ang gustong ipagtanggol siya. Isang reporter lang ang nakakita ng kakaiba sa kaso at nagsulat sa kanya. Sinabi niya na handa siyang tumulong. Pero ilang beses siyang pumunta sa kulungan para bisitahin si Eunso at palaging tinatanggihan ng warden dahil daw ayaw ng mismong bilanggo na may bumisita. Matagal nang nabayaran ng biyenan ni Eunso ang warden. Wala nang nagawa si Eunso kaya inamin niya ang krimen sa paraang sinabi ng tatay niya. Sinabi ng tatay niya na gamitin ang dahilan na ilang taon siyang pinahirapan ng asawa at hindi na niya kinaya kaya niya ito napatay. Basta makapagbigay si Eunso ng ebidensya na totoong sinaktan siya ng asawa, makakakuha siya ng pinakamaikling sentensya. At posibleng makalaya agad si Eunso. Pero nang pumunta ang tatay ni Eunso sa ospital para kunin ang ebidensya ng pananakit, nalaman niyang burado na lahat ng medical records. Buti na lang may isang mabait na nurse na nakakita noon ng mga pasa sa katawan ni Eunso at kusa siyang lumapit para tumestigo. Pero sa araw ng second trial, hindi na siya makita. Lumabas na nabayaran na rin siya ng biyenan ni Eunso. Kaya sa second trial, pinagtibay pa rin ang unang hatol. Si Eunso ay sinentensyahan ng 10 taon sa kulungan. Kahit ganoon, hindi siya sumuko. Hindi niya pinansin ang pagsaway ng prison guard at sinabi sa tatay niya na gusto siyang tulungan ng reporter na si Jimin. Kaya nag-iwan ng note ang tatay ni Eunso sa TV station kung saan nagtatrabaho si Jimin. Pagkabasa ng note, agad na pumunta si Jimin sa meeting place. Pero ilang oras siyang naghintay at hindi dumating ang tatay ni Eunso dahil pala sa daan na aksidente ito. Nang matanggap ni Eunso ang balita at humiling na makalabas para pumunta sa ospital, wala na ang tatay niya. Nawalan na siya ng taong umaalalay sa kanya, kaya tinanggap na lang ni Eunso ang realidad na palalakihin niya ang anak sa loob ng kulungan. Sa oras na ito, dumating din ang biyenan niya para bisitahin si Eunso. Pero puno na ng galit ang mga mata niya kung dati meron pang kaunting awa. Umiiyak na nakiusap ang biyenan niya na sa kanya naibigay ang bata. Sabi niya, ang apo niya lang ang natitirang dugo ng pamilya at aalagaan daw niya ito para maging tagapagmana ng group. Pero nakaukit pa rin sa isip ni Eunso ang masasamang trato sa kanya noon. Kaya hindi siya mapalagay na iiwan ang anak sa impyernong lugar na iyon. Pero hindi nagtagal, nakatanggap ng masamang balita si Eunso. Nang gabing iyon, biglang nagkasakit ang anak niya. Sabi ng doktor, dahil matagal siyang nakatira sa masamang hangin, nagka-asthma ang bata. Kung hindi mababago ang environment, lalala ang kondisyon ng anak niya. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, nagdesisyon si Eunso.
Dahil wala na ang tatay niya, wala siyang choice kundi dalhin ng masakit ang anak niya sa biyenan niya. Umasa si Eunso na hindi ipapasa ng biyenan ang galit niya sa bata. Sa tulong ng prison guard, pinigilan ni Eunso ang luha at nagpa-picture kasama ang anak niya. Pagkaabot niya ng anak niya sa biyenan, bumalik si Eunso sa kwarto na parang basag ang loob. Pero para sa anak niya, tiniis niya ang taon at taon. Buti na lang may mga pictures ng paglaki ng anak niya na pinapadala ng sekretary ng biyenan, kaya kahit paano nabawasan ang sakit ng pangungulila. Lumipas ang panahon. 10 taon ang nakaraan at sa wakas nakalaya na si Eunso. Ang una niyang ginawa ay pumunta sa school ng anak niya na nasa picture para makita ang anak na matagal niyang hinintay araw-araw. Sa wakas nakita niya ang anak niya. Sa moment na ito, biglang umulan ng malakas. Marahang inabot ni Eunso ng payong ang girl. Kahit nasa harap niya ang anak niya, hindi niya magawang tanggapin yon at tumalikod na lang para tahimik na umalis. Pero biglang narinig ni Eunso na tinatawag ng girl ang isang tao para sunduin siya. Ma'am. Naramdaman niyang may mali kaya mabilis niyang sinundan ng dalawa papunta sa bus. Doon lang nalaman ni Eunso na ang batang nasa picture ay hindi pala anak niya. Niloko si Eunso ng maraming taon. Kaya agad siyang pumunta sa bahay ng biyenan niya, si President Kim, at tinanong kung nasaan ang anak niya. Hindi nagtago si President Kim at diretsong sinabi kay Eunso na, "Itinapon ko ang anak mo sa lugar na hindi mahahanap ng kahit sino." Matagal nang galit si President Kim kay Eunso dahil pinatay daw nito ang anak niyang lalaki. Kaya gusto rin niyang maranasan ni Eunso ang parehong sakit. Sa moment na ito, hindi na kinaya ni Eunso. Sinugod niya si President Kim, hinawakan sa leeg at pinilit itong ibalik ang anak niya. Pero agad siyang pinigilan ng mga bodyguard at walang awa siyang pinalayas. Ayaw bumitaw ni Eunso at nanatili sa harap ng gate hanggang sa itapon siya ng bodyguard sa pader kaya nawalan siya ng malay. Pagkagising niya sa ospital, inaresto siya ng pulis at dinala sa detention center dahil sa trespassing. Kinabukasan, pumunta ulit si Eunso sa company ni President Kim, lumuhod. At nagmakaawa na sabihin kung saan dinala ang anak niya. Matigas din niyang sinabi na, "Hindi ko pinatay ang anak mo." Pero hindi pinansin ni President Kim ang sinasabi ni Eunso. Kaya muli siyang pinalayas. Walang magawa, pumunta si Eunso kay Secretary Jun na dati ay nasa tabi ni President Kim para magtanong tungkol sa anak niya. Pero lumipat na si Secretary Jun kaya hindi alam ni Eunso kung saan magsisimula. Naiwan si Eunso na walang magawa at litong-lito. Hindi nagtagal, pumunta si Eunso mag-isa sa puntod ng tatay niya at ibinuhos ang lahat ng hirap niya. Doon, nalaman niya mula sa cemetery manager na taon-taon may taong nagdadala ng bulaklak tuwing death anniversary ng tatay niya. Kaya pumunta si Eunso sa flower shop owner para magtanong at nakuha niya ang phone number na ginagamit pang order ng bulaklak. Agad niyang tinawagan ang number at nalaman ang address ng taong nag-order. Sinundan niya ang address at nalaman niyang si Secretary Jun pala ang taong hinahanap niya. Nang harapin siya ni Eunso, sinabi ni Secretary Jun na wala siyang alam tungkol sa anak niya. Hindi nakuha ni Eunso ang sagot na gusto niya kaya tumira na siya sa bahay ni Secretary Jun ng ilang araw at tumangging umalis. Ikinuwento rin niya kung paano niya kinaya ang 10 taon dahil sa pag-asang makita ang anak niya. Pero hindi pa rin ito nakaapekto kay Secretary Jun. Hanggang sa isang araw, nakatanggap siya ng tawag at dali-daling umalis. Sinundan siya ni Eunso at nalaman niya na may anak ding lalaki si Secretary Jun na nakaratay sa ospital. Nang gabing iyon, naramdaman ni Secretary Jun na ang lahat ng masamang ginawa niya ay parang ganti para sa anak niya. Kaya sinabi na niya sa wakas ang totoo. Noon, pagkatapos kunin ang anak ni Eunso, ayaw ni President Kim dalhin sa bahay ang bata. Kaya binigyan niya si Secretary Jun ng malaking pera para ayusin ito ng tahimik. Kailangan noon ni Secretary Jun ng pera para sa gamutan ng anak niya, kaya pumayag siya. Gabi iyon, sa madilim na lawa na may usok sa paligid, nagawa ni Secretary Jun na tangkaing patayin ang anak ni Eunso kapalit ng pera. Masaya pa ang bodyguard sa nakita at umalis na. Pagkarinig ng totoo, tuluyang nalugmok si Eunso. Pagkatapos ng 10 taon na paghihirap, eternal na paghihiwalay lang ang nakuha niya. Kinabukasan, nag-iwan si Eunso ng note sa bahay ni Secretary Jun at sinimulan ang plano niya ng paghihiganti. Pero sa huli, hindi niya kayang saktan ang inosenteng anak ni Secretary Jun. Dumiretso si Secretary Jun sa ospital pagkatapos basahin ang note. Gumaan ang loob niya nang makita niyang okay ang anak niya. Pero nasaan si Eunso? May naisip si Secretary Jun kaya mabilis siyang tumakbo palabas. Sa oras na ito, nakita na ni Eunso si President Kim. Nasa sementeryo ito at binibisita ang anak niya.
Lumabas si Eunso sa likod niya. Hawak ang kutsilyong inihanda at dahan-dahang lumapit. Ginamit ni Eunso ang kutsilyo para itulak siya papunta sa gilid ng bangin. Wala na siyang ibang natitira maliban sa buhay niya, kaya gusto niyang mamatay kasama si President Kim. Pero biglang dumating ang bodyguard at binugbog si Eunso gamit ang pamalo, kaya nawalan siya ng malay. Dinala siya ni Secretary Jun sa ospital. Pagkagising niya, agad niyang hinugot ang IV tube sa braso niya. Kahit anong pigil ni Secretary Jun, nagpumilit pa rin si Eunso na hanapin si President Kim para maghiganti. Dahil sa sobrang pag-aalala na baka may mangyari kay Eunso, sinabi na niya ang buong katotohanan. Totoo palang buhay pa ang anak ni Eunso. Noon, hindi talaga kinayang patayin ni Secretary Jun ang anak ni Eunso. Pero hindi rin siya makalaban kay Chairman Kim. Kaya dinala niya ang anak ni Eunso sa isang orphanage ng palihim. Pagkatapos, may mag-asawa na nag-adopt sa bata. Ayon sa address na ibinigay ni Secretary Jun, pumunta si Eunso sa pamilyang iyon. Nang lumabas ang batang babae mula sa bahay, nakilala agad ni Eunso ang anak niya. Gamit pa ng bata ang blanket na ginamit ng anak ni Eunso noong kasama niya pa ito. Dahan-dahan siyang lumapit kay Eunso. Sa moment na ito, hindi na nakontrol ni Eunso ang emosyon niya at niyakap niya ang batang babae. Hindi tumanggi ang bata at hinayaan pa niya ang strange woman na haplusin siya. Hanggang sa dumating ang nag-adapt sa kanya at itinulak si Eunso palayo kaya siya tumigil. Ang taong ito ay ang reporter na gustong tumulong kay Eunso para malinis ang pangalan niya 10 taon na ang nakalipas pero hindi pa sila nagkikita noon. Kaya patuloy na kinuwestiyon ni Jimin si Eunso. Tinanong pa niya kung may masama siyang plano. Pero mukhang hindi naman galit ang bata sa babae. Kaya sinabi niya sa ama niya na huwag nang habulin ang issue at umuwi na lang sila agad. Habang umaalis sila, paulit-ulit pang lumilingon ang bata kay Eunso ng matagal. Nang gabing iyon, bumalik si Eunso sa bahay niya. Ang anak na 10 taon niyang hinanap ay nasa abot kamay na ngayon. Hindi pa rin nawawala sa isip ni Eunso ang pakiramdam nang mahawakan niya ang kamay ng anak niya. Ang lambot niya tulad ng isang maliit na bata. Gusto lang ni Eunso na huminto ang oras sa moment na iyon. Pero ngayon, isa pa rin siyang mag-isang ina na sabik makasama ang anak niya. Simula noon, madalas nang pumunta si Eunso sa school ng anak niya. Pero kaya niya lang gawin ay panoorin ito mula sa malayo at sundan siya ng palihim. At iyon na ang naging tanging bagay na gusto ni Eunso gawin. Isang araw, nahuli na rin siya ng matalinong anak niya. Ito rin ang unang beses na nagkausap ng pormal ang mag-ina. Pero ang pag-atras ng bata ng kalahating hakbang ay parang kutsilyong tumusok sa puso ni Eunso. Alam niyang kailangan pa rin niyang magbigay distansya sa anak niya. Pero tinawag siya ulit ng bata at tinanong kung bakit siya umiyak nung araw na iyon. Maingat na sagot ni Eunso na kamukha niya ang anak niya. Hawak-hawak ng bata ang luha ni Eunso at inosenteng tinanong kung bakit siya umiiyak ng ganito. Ang huling tanong ng bata ang tuluyang nagpaiyak kay Eunso nang hindi na makapagsalita. Hanggang sa tinawag ng bagong pamilya ng bata, saka lang natauhan si Eunso. Nang gabing iyon, naglakad si Eunso mag-isa sa main road. Puno ang isip niya ng masasayang imahe ng pagiging magkasama nila ng anak niya balang araw. Sa moment na iyon, may bigla siyang naisip. Kaya kinabukasan, pumunta siya kay Secretary Jun at umasa na matutulungan siya nitong makausap ang adoptive father ng anak niya para ibalik nito ang bata sa kanya. Agad siyang pinigilan ni Secretary Jun nang marinig iyon. Sabi niya, hindi dapat kunin ni Eunso ang anak niya dahil masaya ito sa pamilya na nagmamahal sa kanya. Kung pagkatapos ng maraming taon, bigla siyang lilitaw at magsasabing ako ang totoong nanay mo, paano haharapin ng bata ang katotohanan iyon? Pero sinabi ni Eunso na dahil sa anak niya, kinaya niya ang 10 taong impyerno. At hindi naman siya ang unang nagkamali pero siya ang nagdurusa ngayon. Ang gusto lang niya ay mabuhay at maging normal na nanay. Ano bang masama doon? Dahil sobrang pursigido si Eunso, pumayag na rin si Secretary Jun sa hiling niya. Pero nang sinimulan na ni Eunso ang mga kailangan niyang gawin, doon niya na-realize kung gaano kalupit ang realidad. Nang dinala siya ng broker para tignan ang mga bahay, nalaman niyang hindi niya kayang mag-rent para kunin ang anak niya. Kaya wala siyang choice kundi maghanap muna ng trabaho. Dahil sa background niya, mabilis siyang nagustuhan ng isang school. Pero gusto siyang ipa-background check. Nang malaman niyang may criminal record siya at hindi siya makakapasa, umalis na lang siya agad. Pagkatapos noon, nagbasa siya ng napakaraming job postings. Sa huli, nalaman ni Eunso na lahat ng formal jobs ay kailangan ng background check. Nang gabing iyon, pumunta ulit si Eunso sa lugar ni Yoongi. Mula sa malayo, nakita niyang mahal na mahal ng pamilya ngayon ang anak niya. Kaya sobrang napanatag ang puso niya.
Sa araw na kinausap ng adoptive father ang sinabi ni Secretary June, sinabi ni Eunso na nagdesisyon na siyang sumuko. Sa mga araw na lumipas, naintindihan niyang siguro ang pinakamagandang gawin ay huwag gambalain ang buhay ng anak niya. At dahil natatakot siyang mawalan ng kontrol sa emosyon niya, nagpasya siyang umalis. Pero bago umalis, gusto pa rin niyang makita ang anak niya kahit isang beses pa. Kaya sinundan niya ang anak niya. Pero ngayon, may nakita siyang babaeng humaharang kay Yoongi. Pagkakita ng bata sa mukha ng babae, tumakbo ito. Sinundan siya ng babae at nadapa ito sa kanto. Nakita ito ni Eunso at sobrang nag-alala, kaya mabilis siyang tumakbo. Tama nga, tumakbo si Yoongi sa isang alley at inatake ng asthma kaya hindi na makahinga. Kukunin na niya sana ang phone niya para tawagan ang ama niya nang hindi na niya kinaya at nawalan ng malay. Buti na lang, umabot si Eunso para saluhin ang anak niya bago ito bumagsak at sabay siyang natumba. Dali-dali niyang dinala ang anak niya sa ospital. Pagkatapos ng emergency care, mabuti na lang at okay ang anak ni Eunso. Sa oras na iyon, hindi mahanap ni Jimin ang anak niya kaya sobrang nagpanik siya. Lahat sila nag-alala at hinanap ang bata sa lahat ng alley sa paligid. Sa huli, sa CCTV ng isang restaurant, nakita ni Jimin ang eksena kung saan tumatakbo ang anak niya habang hinahabol siya ni Eunso. Nakilala niya agad. Ito ang strange woman na yumakap sa anak niya noon. Kaya dali-dali siyang nagpanik. Akala niya kinidnap ang anak niya. Sinundan niya ang direksyon at tinawagan ang anak niya. Doon niya lang nalaman na naiwan pala ang phone ng anak niya sa ilalim ng flower bed. Lalo siyang nag-alala, kaya tumakbo sila sa police station para mag-report. Agad ding naghahanap ang mga pulis ng buong lakas. Sa moment na ito, nakatanggap si Jimin ng tawag. May kaibigan siya na nakakita sa anak niya sa ospital. Sa kabila naman, nang pumunta si Eunso para bayaran ang hospital bill, wala na si Yoongi sa kama niya. Kaya mabilis siyang humabol. Buti na lang hindi pa ito nakakalayo. Gusto sanang malaman ni Eunso kung bakit tumakbo si Yoongi noong makita niya ang babaeng iyon. Pero kung bakit, biglang naging sobrang balisa si Yoongi nang mabanggit ang babae. Dumating si Jimin sakay ng kotse at nakita ang anak niyang umiiyak. Akala niya, sobrang hirap ang pinagdaanan ni Yoongi. Kaya pagkatapos niyang isakay ang anak niya, galit na galit siyang lumapit kay Eunso at natakot si Eunso hanggang naupo siya sa lupa at tinakpan ang tenga niya. Galit na pinagagalitan siya ni Jimin. Sa oras na iyon, dumating din ang pulis. Papaliwanag na sana si Eunso kay Jimin na siya ang biological mother ng anak niya pero bumaba si Yoongi mula sa kotse. Kaya hindi na nakapagsabi si Eunso. Dahil dito, dinala si Eunso sa police station. Samantala, dinala ni Jimin si Yoongi sa ospital para ipagamot at aksidenteng nakakita siya ng train ticket sa bag ni Eunso. Dahil doon, mas natuwa pa siya na nahanap niya agad ang anak niya. Dahil kung hindi, baka nadala na ito ni Eunso. Habang nasa police station, pilit na ipinaliwanag ni Eunso na kaya tumakbo si Yoongi sa kalsada ay dahil sa babaeng ibang tao. Nag-aalala lang siya sa kaligtasan ng bata, kaya niya ito hinabol. Pero nakuha na ng pulis ang impormasyon ni Eunso at nalaman nilang may criminal record siya, kaya hindi sila naniwala sa paliwanag niya. Sa ospital, nagising si Yoongi at agad sinabi kay Jimin na hindi masamang tao si Eunso. Sinabi rin ni Yoongi na dahil kamukha niya ang anak ni Eunso, kaya siya sinundan. Mas lalo pang nagalit si Jimin nang marinig iyon. Akala niya ginagamit ni Eunso ang style na iyon para linlangin si Yoongi. Agad niyang sinabi sa anak niya na huwag magtiwala sa strangers, pero matatag pa rin si Yoongi at sinabi niyang hindi masamang tao si Eunso. Tinanong siya ni Jimin kung bakit siya tumakbo, pero hindi masabi ni Yoongi ang totoo. Alam kasi niyang ang babaeng nakita niya ang sugat sa buhay na ayaw nang balikan ng tatay niya. Kinabukasan, pumunta si Jimin sa isang event at nagkataong nakita ang babae roon. Nagtinginan sila ng nagulat. Sa tingin pa lang, halatang may pinagsamahan sila. Ang pangalan ng babae ay si Saemi. Maraming taon na ang nakalipas, masaya silang mag-asawa. Dahil hindi magkaanak si Saemi, nag-adopt sila ng isang bata. Mahal na mahal nila ang anak nila. Pero habang inaalagaan nila ang bata, iniwan ni Saemi ito sa nasusunog na bahay dahil masyado siyang pilya noon. Galit na galit si Jimin pero pinatawad pa rin niya si Saemi. Pero isang araw, umuwi si Jimin ng maaga mula sa business trip at nalaman niyang nagtaksil si Saemi. Doon na hindi siya nakapagpatawad, kaya sila nag-divorce. Ngayon, manager na si Saemi ng isang sikat na atleta at bumalik sa Korea. Mahal pa rin niya si Jimin at miss na miss ang anak nila. Kaya umaasa siyang magbalikan sila. Pero sariwa pa rin kay Jimin ang mga nangyari. Kaya ayaw niyang tanggapin ang pagbabalik ni Saemi. Paalis na sana si Jimin nang sabihin ni Saemi na nakita niya ang anak nila. At ang dahilan ng pagtakbo ng bata sa kalsada kahapon ay dahil nakita niya si Saemi.
Pagbalik sa company, nakatanggap si Jimin ng notice na napatunayan ng pulis na inosente si Eunso. Nalaman din niya na mali ang hinala niya. Kaya nagmadali siyang pumunta sa police station at nakita si Eunso na naglalakad ng mag-isa sa ulan. Kaya agad siyang nagpayong para kay Eunso. Pagkahatid kay Eunso sa bahay bilang paghingi ng tawad at pasasalamat, inimbitahan siya ni Jimin na magpiknik bukas kasama siya at ang anak niya sa suburbs. Nagdalawang isip si Eunso at tumanggi muna. Paglikod niya, bumigat ang hakbang niya. Pagkatapos, hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya, pero bumalik siya at tinanggap ang imbitasyon ni Jimin. Kinabukasan, binago ni Eunso ang itsura niya at nagpakita kina Yoongi at Jimin. Nag-drive sila papuntang suburbs at nagpicture ng marami. Nag-start sila ng barbecue. Ipinakita din ni Eunso ang galing niya at pinuri siya ni Yoongi at Jimin. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Eunso na divorced na si Jimin. Single pa siya. Masaya nilang ginugol ang araw. Mahimbing nang tulog si Yoongi. Pero nang malamang bababa na si Eunso, pinahinto niya ang kotse at tumakbo papunta kay Eunso. Bumulong si Yoongi sa tenga niya na kapag namimiss mo ang anak mo, pwede mo akong puntahan. Kasi sabi mo kamukha ko ang anak mo. Kung makakatulong iyon sa'yo, masaya rin ako na nandito sa tabi mo. Ang linyang iyon ang nagpalubog kay Eunso sa hindi niya matatakasan. Sa moment na iyon may matapang na naisip si Eunso. Gusto niyang maging tunay na nanay ni Yoongi. Iyon ay ang pakasalan si Jimin. Kahit maging stepmother pa siya, basta makasama niya ang anak niya araw at gabi, sapat na iyon para kay Eunso. Kaya nagsimula siyang baguhin ang sarili niya. Sa event kung saan nagre-report si Jimin tungkol sa Cherry Blossom Festival, lumabas si Eunso na ibang-iba ang itsura. Kaya napatingin si Jimin kay Eunso nang may bagong tingin. Lumipas ang mga araw. Sunod-sunod ang mga hindi sinasadyang pagkikita. Sa panahong ito, mabilis na lumalim ang feelings ni Eunso at Jimin. Papalapit na ng papalapit ang goal ni Eunso na maging stepmother ng anak niya. Pero hindi alam ni Eunso na sa oras na ito, may masamang matang nakatingin sa kanya. Pinainvestigahan ni President Kim ang impormasyon tungkol sa anak ni Eunso at nalaman niyang may history ito ng asthma. Sa moment na iyon, naalala ni President Kim ang araw na walang nagawa si Eunso kundi iwan ang anak sa kanya. Dahil dito, mas lalo siyang naghinala na ang batang iyon ay anak ni Eunso. Kaya agad na pinuntahan ni President Kim si Saemi, ang ex-wife ni Jimin, at sinadya niyang ikwento ang tungkol sa pamilya. Sa sinabi ni President Kim, halatang mahal na mahal ni Saemi ang adopted daughter niya. Pagkatapos makinig, sinabi pa ni President Kim na hanga siya kay Saemi dahil sa noble act ng pag-a-adopt. At agad niyang sinabi na gusto niyang makita ang picture ni Yoongi noong maliit pa. Masaya pa si Saemi at pinakita niya kay President Kim ang photo sa phone niya. Sa picture, nakita ni President Kim ang pamilyar na blanket na nakapulupot sa bata. At iyon ang blanket na ginamit ni Eunso noong ibinigay niya ang anak kay President Kim noon. Sinabi rin ni Saemi na iyon ang blanket na nakabalot sa bata noong inadopt nila ito. Siguro daw may amoy ng nanay niya, kaya kahit sa dami ng taon, hindi maiwan ni Yoongi. Sa moment na iyon, nakasiguro na si President Kim na anak nga ito ni Eunso. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Eunso mula kay Jimin. Pinapapunta siya para sunduin ang anak nito sa school. Siyempre natuwa si Eunso. Pero pagdating niya sa gate, nakita niyang kukunin ni President Kim si Yoongi. Hindi nagdalawang isip si Eunso at agad niyang pinigilan si President Kim. Nagkunwari si President Kim na nakita lang niya ang cute na bata at gusto niyang bigyan ng regalo. Sinadya pa niyang sabihin na ang reaksyon ni Eunso ay parang biological mother daw ito. Agad na sagot ni Eunso na anak ng dinidate niya ang batang ito, kaya natural lang na alagaan niya ito. Alam ni President Kim ang totoong dahilan. Pero sa oras na ito, hindi niya balak pahabain dahil nakuha na niya ang gusto niya, ang buhok ni Yoongi. At heto na naman ang problema para kay Eunso. Sobraning nagselo si Saemi nang makita niyang lalo pang lumalapit sina Eunso at ang ex-husband niya. Kaya hinanap niya si Eunso. Sinita niya ito dahil sa pagbaliwala raw sa tunay na nanay ni Yoongi. Sinabi rin ni Saemi na ang pagiging mabait ni Eunso kay Yoongi ay style lang para ligawan si Jimin. Kaya gusto niyang umalis agad si Eunso at huwag guluhin ang reunion nilang tatlo. Sa harap ng lantad na hamon ni Saemi, syempre hindi bibitaw si Eunso. Hindi niya itinanggi ang sinabi ni Saemi. Sinabi niyang ginagawa niya iyon dahil gusto niya si Jimin. Bago siya umalis, sinabi pa niya kay Saemi na kaya niyang magbayad ng kahit ano para dito. Dahil dito, sobrang nagalit si Saemi pero wala siyang nagawa. Sa art competition na sponsored ng company ni President Kim, nakuha ni Yoongi ang first place. Magkasama nilang dinaluhan ni Jimin at Eunso ang awarding.
Si Saemi naman, nakatayo sa likod ng stage at nang makita niya ang masayang tatlo, mas lalo siyang nagalit. Sa oras na iyon, lumapit sa kanya si Presidente Kim. Sinabi niya na mahirap nang ibalik ni Saemi ang dati niyang pwesto. Pagkarinig nito, hindi nakagalaw si Saemi. Agad namang naglabas si President Kim ng DNA test report. Pagkabasa niya, sobrang nagulat si Saemi. Doon lang niya nalaman na si Eun-soo ang biological mother ni Yoongi. Nang akala niya na wala na siyang pag-asa kay Jimin, sinabi agad ni President Kim na matutulungan niya siya. Sa oras na ito, sobrang peaceful ni na Eun-soo at Jimin. Ramdam ni Eun-soo ang sincere at malalim na pagmamahal ng lalaki. Kasabay niyon, unti-unting gumagaling ang puso ni Jimin na dating nasaktan sa pag-ibig. Naging mas warm siya. Pero kapag mag-isa si Eun-soo, hindi siya masaya. May conflict sa loob niya. Hindi niya alam kung tama o mali ang ginagawang pagkuha sa feelings ng isang taong minsang nasaktan tulad ni Jimin. Natakot siya na balang araw mabunyag ang totoo at masaktan ulit si Jimin. Dahil dito, sobrang hindi mapakali si Eun-soo. Isang araw, pag uwi ni Jimin, may nakita siyang dokumento sa mailbox. Pagbukas niya, mga picture iyon ni na Eun-soo at ang anak niya noong maliit pa. Hindi niya maintindihan kung bakit may picture si Eun-soo kasama ang anak niya noon pang maliit ang bata. At hindi rin niya alam kung sino ang nagpadala. Ano ang ibig sabihin nito? Kitang-kita sa picture na kuha iyon bago nila inadopt ang bata. Naalala niya lahat ng araw na parang sobrang bait ni Eun-soo kay Yoongi. Doon na nagsimulang magduda si Jimin. Kinabukasan, pumunta siya sa mailbox kung saan niya natanggap ang picture. Sa kamera sa hindi kalayuan, nakita niyang si Saemi ang nagpadala ng photo. Para makumpirma, agad siyang kumatok sa pinto ni Saemi. Inaasahan na pala ni Saemi na darating siya, kaya sobrang tuwa niya. Pero walang interes si Jimin sa ibang usapan. Agad niyang inilabas ang picture at diretsong tinanong siya. Inamin agad ni Saemi na siya ang nagpadala ng photo. Sinabi rin niya na si Eun-soo ang biological mother ni Yoongi. Para lang makasama ang anak niya, sinadya ni Eun-soo na lapitan si Jimin. Sa totoo lang, si Eun-soo raw ang nanglalaro sa feelings ni Jimin. Pero ang hindi inasahan ni Saemi ay kahit alam na ni Jimin na si Eun-soo ang totoong nanay ng anak niya, hindi siya naniwala sa hinala ni Saemi na ginagamit lang siya ni Eun-soo. Tumayo pa nga siya para ipagtanggol si Eun-soo, pero pag alis niya, naglakad mag-isa si Jimin sa kalsada, sobrang lutang at nalilito. Nang gabing iyon, nang nag-dinner silang tatlo, tinitigan ni Jimin si Eun-soo na may napakakomplikadong damdamin. Si Eun-soo naman, hindi napansin ang pagbabago sa kilos ni Jimin. Pagkatapos kumain, pumunta na si Eun-soo sa kwarto niya at nakita si Jimin na nakaupo sa kama habang hawak ang blanket ni Yoongi. Kaya lumapit siya at umupo. Hindi niya inakala na sasabihin ni Jimin na sobrang luma na ang blanket. Noong inadopt daw nila si Yoongi, nakabalot ang bata sa blanket na iyon. Hula niya, iniwan iyon ng nanay ng bata. Gusto sana niyang bilhan ng bagong blanket si Yoongi pero ayaw ng bata. Kailangan daw niya iyon para makatulog. Dahil doon, nalungkot si Jimin at sumakit ang puso niya. Anong klaseng magulang ang kayang iwan ang anak na ganito ka-precious? Sobrang nahiya si Eun-soo. Buti na lang pumasok si Yoongi sa tamang oras at nabasag ang awkward na atmosphere. Pag-uwi na, inihatid agad ni Jimin si Eun-soo sa gate. Pagpapaalam, inamin ni Eun-soo ang feelings niya para kay Jimin. Pero nakaramdam si Jimin ng inis. Kung ganoon sila ka-in love sa isa't isa, hayaan na lang daw nilang umusad ang relationship. Pagkasabi niya niyon, hinila niya si Eun-soo paakyat. Pagdating sa kwarto, dahan-dahang hinubad ni Eun-soo ang damit niya. Pero tinulungan pa siya ni Jimin dahil umaasa pa rin siya kay Eun-soo. Kaya kinuha niya ang photo at sinabi sa kanya na ang batang buhat niya sa picture ay ang anak niyang si Yoongi ngayon. Tutulungan daw niya si Eun-soo basta sabihin lang niya ang totoo, na anak niya si Yoongi. Pero diretsong sinabi ni Eun-soo na alam niya iyon mula pa sa umpisa. Kaya niya nilapitan si Jimin. Ginawa niya iyon para sana makapiling ang anak niya. Sa oras na iyon tuluyang nawalan ng pag-asa si Jimin. Akala niya si Eun-soo ang bigay ng tadhana sa kanya. Pero plano lang pala ang lahat. Pakiramdam niya ginawa siyang tanga at nilaro ang feelings niya. Sinabi pa niyang napaka-cruel ni Eun-soo. Iniwan niya ang anak niya ng napakaraming taon, kaya wala siyang karapatang tawaging nanay. Sasagot pa sana si Eun-soo para ipaliwanag ang mga pinagdaanan niya pero ayaw nang makinig ni Jimin. Malamig siyang tumalikod at umalis. Dahil dito na tuluyang naghiwalay ang dalawa.
Kahirap-hirap ng pinaghirapan ni Eunso para makarating sa pag-asang iyon, pero bumagsak siya agad pabalik sa kawalan. Mas malala pa, pinuntahan ni President Kim si Secretary Jun na laging tumutulong kay Eunso. Ibinunyag niya ang pagtataksil nito 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, sinabi niyang tapusin na nito ang hindi niya natapos noon. Pero tumanggi si Secretary Jun. Kaya ginamit ni President Kim ang anak nitong nakaratay sa ospital para i-pressure siya. Wala siyang nagawa kundi pumayag. Pero pansamantala lang iyon para protektahan ang anak niya. Kinabukasan, pumunta ulit si Secretary Jun sa opisina ni President Kim. Handa na siyang makipag-usap ng diretsyo. Naglabas siya ng recording at sinabing sapat na iyon para patunayan ang mga kasalanan niya. Nakinig si President Kim at hindi nag-alala. Dahil kung recording lang at walang iba, hindi iyon sapat na ebidensya para hulihin siya. Kaya, naglabas ng makapal na ebidensya si Secretary Jun na tinago niya noon pa. Pagkabasa ni President Kim, kita ang pagkataranta niya. Ginamit ni Secretary Jun ang lahat ng iyon para i-pressure siya at sinabing sana wala nang gulo sa hinaharap. Sabay banta na huwag nang guluhin si Eunso at ang anak niya. Parang solved na ang problema. Pero alam ni Secretary Jun na hindi susuko si President Kim ng ganoon kadali. Para mas handa, naisip niyang sabihin kay Jimin at Eunso ang sikreto niya. Alam niyang naghiwalay ang dalawa. Kaya tinawagan niya muna si Jimin. Sinabi niyang may kailangan siyang ibunyag. Pagkatapos, tinawagan niya si Eunso at pinapunta rin ito. Pagdating ni Eunso sa meeting place, sakto ring dumating si Jimin. Akala ni Jimin inuulit lang ni Eunso ang estilo niya. Ginagawa ang sitwasyong nagkakatagpo sila ng aksidente. Pero bago pa makasagot si Eunso, may biglang nahulog mula sa itaas. At si Secretary Jun iyon, papunta dapat para ibunyag ang sikreto ni President Kim. Napasigaw si Eunso sa sobrang gulat. Si Jimin naman agad tumawag ng ambulansya. Dinala si Eunso sa ospital at pagkatapos noon umalis si Jimin. Kinabukasan, nakita ni Jimin ang notice ng pulis. Si Secretary Jun umano ay kusang nagpakamatay. Naramdaman ni Jimin na may mali. Paano magkakaroon ng ganitong ending ang taong tumawag pa sa kanya para magbigay ng impormasyon? Kaya agad siyang pumunta sa police station para i-report ang totoong nangyari. Nandoon din si Eunso. Pinipilit niyang ipaliwanag na imposibleng ganoon ang nangyari kay Secretary Jun. Pero base sa scene ng pangyayari, walang ibang ebidensya. Kaya iyon ang naging desisyon ng pulis. Pagkakita ni Jimin sa sitwasyon, pakiramdam niya wala nang saysay magpaliwanag pa. Pero may mabigat pa ring hinala sa puso niya. Pagkatapos noon, pumunta siya sa mismong lugar at nakita ang isang truck na nakaparada sa hindi kalayuan sa tapat ng lugar. Nang makita iyon, agad siyang pumunta sa truck. Tinawagan ni Jimin ang may-ari at nakuha ang data mula sa dashcam ng sasakyan. Tama nga. May nakita si Jimin na kakaiba sa oras ng insidente mula sa video. Kaya bumalik siya sa police station at pinakita ang video sa kanila. Sa video, malinaw na pagkatapos mahulog ni Secretary Jun, biglang umilaw ang automatic sensor light sa hallway. Ibig sabihin, may ibang tao sa lugar. Base sa clue na iyon, nagdesisyon ang pulis na ulit siyasatin ang mga empleyadong pumasok at lumabas ng building sa oras na iyon. Pagbalik ni Jimin sa TV station, sinabi ng kasama niya na 10 taon na ang nakalipas close secretary ni Chairman Kim, si Secretary Jun. Naalala niya rin na tumawag si Secretary Jun para sabihin na may ibubunyag siyang bagay na may kinalaman kay Chairman Kim. Posible bang may koneksyon ang pagkahulog niya sa taas kay Chairman Kim? Bukod pa doon, nalaman pa niya mula sa boss niya na naging special reporter siya 10 taon na ang nakalipas at nilipat sa foreign agency dahil nirekomenda siya ni President Kim. Sinadya pala iyon. Kasi noon, nakakita si Jimin ng something suspicious sa kaso ng pagpatay sa anak ni Chairman Kim. Ang daughter-in-law niya raw ang pumatay. May natanggap din siyang sulat mula sa murderer na humihingi ng tulong at sinabing na-frame siya. Pero halfway pa lang ang investigasyon nang bigla siyang matransfer. At sa taong iyon, ilang beses siyang pumunta sa kulungan para makita ang hinihinging tumulong sa kanya, pero palagi siyang tinatanggihan. Pagbalik niya sa mga pangyayaring iyon, agad niyang tinawagan ang kaibigan niya sa police station at pinapadala ang impormasyon tungkol sa pumatay sa anak ni Chairman Kim. Pagbukas niya, nalaman niyang ang murderer noon ay gumamit ng pangalang Han Jo-on at ang taong humihingi ng tulong sa kanya noon ay si Eunso. Kaya nagmadali siyang umuwi at kinuha mula sa box ang letter of help noong taon na iyon. Totoo, si Eunso nga ang nagpadala. Kaya sinimulan niyang basahin ulit ang case files mula 10 taon na ang nakalipas. Pero hindi niya maintindihan kung bakit kada punta niya noon sa kulungan, tinatanggihan siya ni Eunso.
Agad nagbigay ng sagot ang boss niya. Sabi nito, nagsisinungaling si Eunso noon at walang kaya ipakitang ebidensya, kaya takot siyang humarap kay Jimin. Nang wala ng idea si Jimin kung ano ang totoo, bigla siyang nakatanggap ng tawag para magkita. Pagpunta niya sa meeting place, ang dumating ay isang famous athlete na bagong balik sa bansa. Si Saemi ang manager niya. At noong kabataan niya, fan siya ni Eunso. Dahil namatay ang mga magulang niya, napunta si Yeonjoon sa mga kamag-anak na malamig ang trato sa kanya. Noon, ang kapitbahay niyang si Eunso ang nagbigay sa kanya ng init at naging tanging magandang alaala niya. Kaya ngayong bumalik siya sa bansa, gusto niyang alagaan si Eunso habang buhay. Pero alam niyang hindi para sa kanya ang puso ni Eunso, kaya hindi niya ito pinilit. Inabot ni Yeonjoon kay Jimin ang isang file. Ito raw ang nakita niya sa bahay ni Eunso. Gusto niya kay Jimin na huwag muna mag-conclude tungkol kay Eunso at basahin muna ang lahat bago magsalita. Dagdag pa niya, hindi alam ni Eunso na pumunta siya kay Jimin. Pero bago pa mabuksan ni Jimin ang laman, dumating si Eunso. Ipinaliwanag niya na hindi niya iniwan ang anak niya. Niloko siya ni President Kim. Sinabi rin ni Eunso na si President Kim ang nag-utos kay Secretary Jun na patayin ang anak niya bilang paghihiganti. Pagkarinig nito, para kay Jimin sobrang absurd. Anong klaseng lola ang gagamit ng sariling apo para maghiganti? At dahil may prejudice pa siya kay Eunso, akala niya nagsisinungaling lang ito para makakuha ng awa. Pag-uwi, binuksan ni Jimin ang file. Lahat pala ng laman ay mga sulat ni Eunso sa kanya mula sa kulungan. Mga sulat na humihingi ng tulong, pero lahat ay ibinalik. Doon lang niya na-realize na hindi kailanman sumuko si Eunso sa paglinis ng pangalan niya. May humaharang lang sa kanya. Kaya posible na talaga siyang na-frame. Kaya nagsimula na siyang maniwala kay Eunso. Kinabukasan, sa press conference ng group ni President Kim, tumayo si Jimin at sinadya niyang pasalamatan siya dahil sa pag-nominate sa kanya bilang special reporter 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, binanggit niya na iniimbestigahan niya noon ang kaso ng anak ni Chairman Kim pero bigla siyang na-transfer. Dagdag pa niya, kamakailan lang, si Secretary Jun na dapat mag-reveal ng ilang bagay ay biglang nagbago ng isip. Ang dalawang pangyayaring ito, 10 taon ang pagitan, pero parehong-pareho ang pattern, may taong humaharang sa likod. Pagkarinig nito, nag-iba ang mukha ni President Kim. Alam niyang siya ang tinutukoy. Pero dahil nasa harap siya ng mga reporter, tiniis niya ang galit niya. Pag-uwi niya, nagwala siya at nagdesisyon na maghiganti sa mahirap na babae ni Jimin. Sa kabilang banda, nang malaman ni Eunso na may sakit ang anak niya, palihim niya itong dinalaw, pero nahuli siya ni Jimin. Ngayon, hindi siya pinigilan ni Jimin. Sa moment na iyon, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Si President Kim, dala ang paghihiganti niya. Walang hiya niyang sinabi na binibisita niya ang apo niya. Sinabi pa niyang kukunin niya ang apo dahil siya ang lola nito. Pagkatapos, humarap siya kay Eunso at sinabing pinatay ni Eunso ang anak niya, kaya wala siyang karapatang nandito. Buti na lang, humakbang si Jimin. Sinabi niya na si Eunso ang taong mahal niya, kaya may karapatan itong nandito. Kahit malaki ang kapangyarihan ni President Kim, wala naman siyang matinong dahilan, kaya hindi siya makagawa ng kahit ano sa kanila ng harap-harapan. Kaya sa oras na ito, kinailangan niyang umatras. Pero bago umalis, sinabi niyang babalik siya. Sa puntong ito, narinig ng pamilya ni Jimin sa loob ng kwarto ang ingay at agad silang lumabas. Pero paglabas nila, hindi nila maintindihan ang nangyayari. Si Yoongi, na may sakit, nang makita si Eunso ay agad tumakbo at niyakap siya ng mahigpit. Sa panahong biglang nawala si Eunso, sobrang namiss siya ni Yoongi. Sa harap ng banta ni President Kim, hindi pa rin makalimutan ni Jimin na sinubukan siyang lokohin ni Eunso. Pero para protektahan ang anak nila, nagkasundo silang dalawa. Pansamantala silang mamumuhay bilang magkasintahan. Kinabukasan, base sa video ng pagpunta nila sa lugar, nag-imbestiga ang pulis sa mga empleyadong pumasok at lumabas ng building. May natuklasan silang mahalagang detalye. Pagpasok ni Secretary Jun sa building, may hawak siyang file. Pero sa pag-alis ng isa pang tao, nasa kamay na nito ang file. Sa kasamaang palad, sobrang dilim ng lugar kaya hindi makita ang mukha. Samantala, mabilis umaksyon si President Kim. Nagpanggap siyang charity businesswoman at tumanggap ng interview sa TV station. Sa interview, sinadya niyang banggitin na 10 taon na ang nakalipas. Sinaktan daw ng daughter-in-law niya ang anak niya. Nagpanggap pa siyang umiiyak para magmukhang sobrang nasasaktan. Sa ilalim ng comfort ng host, bigla siyang naglabas ng galit at sinabi ang sekreto. 10 taon na ang nakalipas, nagsinungaling daw ang daughter-in-law niya at sinabing patay ang apo.
Pero sa totoo raw, iniwan lang ang bata. At kamakailan lang daw niya nalaman na buhay pa pala ang apo at inampon ng iba. Hindi lang daw ninakaw ng daughter-in-law niya ang apo, kundi pinaghiwalay pa sila nito. Paglabas ng balita, nagulat ang lahat ng TV stations. Hindi nagtagal, nalaman nila ang address ng daughter-in-law. Dahil gustong mauna sa scoop, nagsipuntahan lahat ng reporters. Sa oras na ito, nanunood si Eunso ng livestream at alam niyang malaki ang problemang darating. Kaya mabilis niyang inayos ang gamit para umalis. Pero paglabas niya sa pinto, nakita niyang barado ng reporters ang alley. Kaya tumakbo siya sa kabilang side ng alley. Pero naroon din ang isang grupo ng reporters. Habang hindi niya alam kung saan tatakbo, may braso mula sa likod ang humila sa kanya papasok sa kotse. Si Jimin iyon. Dinala niya si Eunso palayo. Pagbalik nila sa bahay, sinabi ni Jimin na siya ang lawyer na gustong tumulong sa kanya 10 taon na ang nakalipas. Pagkarinig nito, nakumpirma ni Eunso na hindi niya pinatay ang anak ni Chairman Kim noon. Sinabi ni Jimin na tutulungan niya si Eunso hanapin ang katotohanan. Kaya nagsimula siyang mag-imbestiga. Noong araw na may nangyari kay Secretary Jun, pumunta ito sa direktor ng isang ospital. Sa nalaman ni Jimin mula sa direktor, paulit-ulit na binabanggit ni Secretary Jun ang numerong 6040 habang may kausap. Pagkatapos, base sa logo ng document bag ni Secretary Jun na nakita sa CCTV, pumunta si Jimin sa isang appraisal agency. Doon, nalaman niyang may 2 paternity test applications na pinadala ni Secretary Jun. Alam niyang isa roon ay kay Eunso, yung isa naman ay forensic report na tanging sender ang pwedeng kumuha. Kaya hindi masabi ng staff ang detalye. Pag-uwi, sinabi agad ni Jimin kay Eunso ang mga nalaman niya. Hula niya, kung si President Kim ang may kinalaman sa nangyari kay Secretary Jun, sigurado na ang natitirang paternity test report ay tungkol sa kanya. At may malaking sekreto sa report na iyon, dahil kung si Eunso lang ang sangkot, walang dahilan para itago ito. Kaya pinapaisip niya si Eunso kung ano ang ibig sabihin ng numerong 6049. Pero sa ngayon, hindi alam ni Eunso ang kahulugan nito. Nang hapon, palihim na dinalaw ni Saemi ang anak niya. Pero nakatanggap siya ng urgent call kaya kailangan bumalik agad sa company. Balak sana niyang tawagan ang teacher ni Yoongi para sunduin ito. Pero sabi ni Yoongi, kaya niyang umuwi mag-isa. Kaya umalis si Saemi ng panatag. Pero pag alis niya, agad na kinuha si Yoongi. Sa kabilang banda, nang pumunta si Eunso sa puntod ng tatay niya, nakatanggap siya ng photo ng anak niyang nasa bangka. Dahil dito, tinawagan niya ang number at nakausap niya si Chairman Kim. Sinabi ni Chairman Kim na 10 taon na ang nakalipas, dapat nakalubog na sa lawa ang anak niya. Pagkarinig niyon, sobrang nag-alala si Eunso. Agad siyang tumakbo papunta sa lugar. Pagdating niya, nakita niyang ligtas pa rin ang anak niya. Gusto lang daw ipakita ni Chairman Kim na kaya niyang kunin ang anak niya anumang oras at bilang legal grandmother, walang magagawa ang kahit sino laban sa kanya. Tinakot niya si Eunso na kung ayaw niyang may mangyari sa anak niya, dapat siyang umalis ngayon din. Sa kabilang banda, dahil hindi makita ng pamilya ni Jimin ang bata, sobrang nag-alala sila. Sa oras na iyon, buhat-buhat ni Eunso si Yoongi pauwi. Makalipas ang ilang sandali, nagkasakit din si Eunso dahil sa pag-aalala. Mula kay Yoongi, nalaman ni Jimin na si President Kim ang kumuha sa bata. Nang makita niya si Eunso na nakahiga sa hospital bed, doon niya naintindihan ang lahat ng sakit at hirap na tiniis niya. Mahal niya ang babaeng ito. Hindi rin niya kayang linlangin ang sarili niya. Pagkagising ni Eunso, agad ipinahayag ni Jimin ang feelings niya para sa kanya. Nagpasya siyang mamuhay kasama niya, pero naramdaman ni Eunso na hindi karapat-dapat ang pagmamahal ni Jimin dahil niloko niya ito noon. Kaya bigla siyang tumayo at gustong umalis. Nang makita iyon, hinawakan siya ni Jimin at niyakap ng mahigpit. Niyakap din siya ni Eunso. Siguro sa moment na iyon, na-realize ni Eunso na hindi lang dahil sa anak niya kung bakit niya nilapitan si Jimin. Ganoon lang, sabay silang pumasok sa wedding hall pero hindi nila maintindihan kung bakit hindi masaya ang anak. Habang magsisimula na ang ceremony, biglang tumayo si Yoongi at lumapit kay Eunso para tanungin kung siya ba ang murderer. Lumabas na pala na dahil ayaw niyang makita ang dalawa na masaya, pinuntahan ni President Kim si Yoongi. At dahil ayaw niyang siya ang masabing masama, naisip niya agad ang ex-wife ni Jimin. Sa oras na iyon, nakita ni Saemi na wala nang pag-asa ang relasyon nila ni Jimin kaya paalis na siya. Pero tinawagan siya ni President Kim at sinabing sasabihin niya kay Yoongi na pumatay ng tao si Eunso at nakulong. Dahil nanay din si Saemi, ayaw niyang masaktan si Yoongi. Kaya nagmadali siyang pumunta sa wedding para pigilan si President Kim. Pagdating niya,
Sinadya ni President Kim na udyukin siyang sabihin ang tungkol kay Eun-soo na pumatay ng tao. Tinanong pa niya si Saemi kung balak ba niyang hayaan na ganitong klaseng babae ang maging stepmother ni Yoongi. Pero hindi alam ni Saemi kung paano ito pipigilan. Alam ni Jimin na napatay ni Eun-soo ang ex-husband niya pero mahal pa rin niya ito. Kaya narinig ni Yoongi ang mga salita nila mula sa kwarto. Pagkatapos maabot ang gusto niya, umalis si President Kim ng masaya. Kalaunan, habang wedding ceremony, biglang tumayo si Yoongi para harapin si Eun-soo kung totoo nga ba iyon. Sasagot na sana si Jimin pero ayaw nang makinig ni Yoongi at tumakbo palabas. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Bumagsak si Yoongi dahil sa lumang sakit niya. Kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Pagkatapos ng check-up, sinabi ng doktor na sobrang seryoso ang lagay ni Yoongi ngayon. Pagkatapos ng iskandalo, si Saemi ang kinondena ng lahat. Sa harap ng tanong ni Yan Joon, ipinaliwanag ni Saemi na pumunta siya roon para pigilan ang lahat. Doon lang niya na-realize na naloko siya ni President Kim. Kaya sobrang galit siya at gustong harapin si President Kim. Pero pinigilan siya ni Yan Joon. Alam niyang kahit puntahan ni Saemi si President Kim, wala rin itong magagawa. Kaya siya na mismo ang gagawa ng paraan. Samantala pumunta si Eun-soo sa ospital para dalawin si Yoongi. Pero ayaw pa rin siyang pansinin ng bata. Dahil dito, sinabi agad ni Eun-soo sa batang nakatalikod na hindi niya kailanman gagawin ang ganyang kalupit na bagay. Handa raw siyang ipusta ang lahat para patunayan na hindi siya ganoong klase ng tao. Pauwi na si Eun-soo nang makasalubong niya ang driver ng ex-husband niya. Mula sa kanya, nalaman ni Eun-soo ang isang mahalagang balita. 10 taon na ang nakalipas, nag-away ng malala ang ex-husband ni Eun-soo at si President Kim sa bahay. Pagkarinig nito, naalala ni Eun-soo kung paano nagpunta noon si Secretary Jun sa appraisal center para mag-sumite ng 2 father-daughter appraisal reports bago siya nahulog mula sa taas. Sa moment na iyon, parang naintindihan na ni Eun-soo kung ano ang tinatago ni President Kim. Kinabukasan, lumabas ang resulta ng medical exam ng anak niya. Napakasama ng kondisyon. May pulmonary atherosclerosis si Yoongi at nasa final stage na. Kung hindi kikilos ang gamot, mabubuhay lang si Yoongi nang wala pang 1 taon. Pagkarinig nito, sobrang nadurog ang puso ni Jimin. Nang gabing iyon, nag-isa siyang umupo sa labas ng ospital at tahimik na umiyak. Pinakamasaklap, pagkatapos ng test, hindi gumana ang gamot. Mas lumala pa ang sakit. Wala nang magawa ang doktor. Natira na lang ang huling paraan, lung transplant. Pero hindi tulad ng ibang organs, ang lungs ay kadalasan nangangailangan ng donasyon mula sa brain-dead na kamag-anak na pumirma ng donor paper. At napakahirap humingi nito sa pamilya na biglang nawalan ng mahal sa buhay. At dahil bata pa si Yoongi, mas mababa ang chance na makahanap ng match. Mahirap umasa na aabot pa siya sa tamang donor. Siyempre, hindi papayag si Jimin na basta na lang mawala ang anak niya, kaya sinabi niyang gusto niyang mag-donate. Sabi ng doktor, legal naman iyon pero wala pang kahit isang case na ganoon sa bansa. At bago lahat, kailangan muna ng compatibility test. Ang pinakamahalaga, napakababa ng success rate ng operation. Pwedeng hindi mabuhay ang donor. Hindi man lang iniisip iyon ni Jimin. Ang gusto niya lang ay mailigtas ang anak niya. Sa moment na iyon, biglang pumasok si Eun-soo at sinabing siya na ang magdodonate. Pero sabi ng doktor, dahil special ang ganitong klase ng organ donation para maiwasan ang personal gain at illegal exchange, tanging legal relatives lang ang pwedeng mag-donate. Pagkatapos mag-usap sa doktor, kinomfort ni Jimin si Eun-soo. Sinabi niyang pare-pareho lang kung sino ang makakaligtas sa anak nila. Pagkatapos nagpa-test siya, umuwi si Eun-soo ng gabing iyon. Hindi niya inakala na naghihintay sa bahay si President Kim. Nakangiti ito na parang tuwang-tuwa. Ginamit niya agad ang sakit ni Yoongi para saktan ang puso ni Eun-soo. Hindi na iyon kinaya ni Eun-soo. Kaya agad niyang sinugod si President Kim at hinatak ang buhok nito at nag-away sila ng todo. Mabilis na dumating ang sekretary ni President Kim at itinulak si Eun-soo sa sahig. Bago umalis, hindi nakalimutan ni President Kim na asarin si Eun-soo. Gusto raw niyang iparanas kay Eun-soo ang sakit ng pagkawala ng anak, tulad ng sakit na dinanas niya noon. Pero kahit nakahiga si Eun-soo sa sahig, hindi ibig sabihin wala siyang nakuha. Nakuha niya ang buhok ni Presidente Kim. Kinabukasan, lumabas ang resulta ng compatibility test ng anak. Hindi pwedeng mag-donate si Jimin. Habang hindi niya alam ang gagawin, sinabi ni Eun-soo na siya ang eligible mag-donate. Kasi palihim siyang nagpa-compatibility test. Sobrang gumaan ang loob ni Eun-soo at sinabi niyang ililigtas niya ang anak nila. Nang gabing iyon, tinitigan ni Jimin si Yoongi na nakahiga sa hospital bed. At naisip niya si Eun-soo na handang ilagay sa peligro ang buhay niya para mailigtas ang anak. Ang 2 taong pinakamahal niya,
Ayaw niyang mawala ang kahit isa. Pero kailangan nilang parehong humiga sa operating table. Walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari. Galit na galit si Jimin sa sarili dahil hindi siya pumasa bilang donor. Sa oras na ito, naghalo ang lungkot, takot at kawalan ng magawa at tumama ito sa pinakamahinang bahagi ng matatag na taong ito. Kaya wala siyang nagawa kundi lumabas mag-isa mula sa hospital room at tahimik na umiyak. Kinabukasan, pumunta si Yunso sa doktor. Kahit pumasa siya sa compatibility test, kailangan pa rin niyang dumaan sa qualification review. Kasi ayon sa Korean regulation, para maiwasan ang illegal personal gain sa pagitan ng donor at recipient, kung hindi legal relative ang donor, kailangan itong dumaan sa ethics committee. Kapag napatunayan na kusang loob ang donor, saka lamang siya papayagan. Kahit biological mother si Yunsu, hindi siya legal relative. Kaya kung magsasagawa siya ng lung transplant para kay Yoongi, kailangan muna niyang dumaan sa ethics committee evaluation. Kaya nagsimulang mangolekta si Yunsu ng ebidensya na magpapatunay na mahal niya ang anak niya sa loob ng 10 taon. Si Jimin na may walang nagawa, kundi tanggapin na kailangan talagang isugal ni Yunsu ang buhay niya para mailigtas si Yoongi. Pero kahit ito na ang pinakamahirap na opsyon, hindi pa rin ito umusad. Biglang nakatanggap ng notice si Jimin mula sa direktor. Kinansela ang ethics committee. Sabi ng direktor, sobrang delikado ang lung transplant na ito. Wala pang kahit isang case na ganito sa bansa. Kaya nagdesisyon ang hospital na i-cancel ang surgery. Kasabay noon, sinabi ng direktor na may taong magbibigay ng mas magandang solusyon. Si Chairman Kim iyon, kaya agad siyang pinuntahan ni Jimin. Tama nga, siya ang nasa likod ng pagkansela ng ethics committee. Pero sinabi niyang si Yunsu lang ang galit niya, hindi ang bata. At sabay binigyang diin na ang anak ay tanging dugo ng pamilya niya. Nagkunwari pa siyang mahal ang apo niya at gusto nitong makuha ang best treatment. Sinabi niyang may nahanap na siyang donor at top lung specialist sa Japan. Kapag pumayag si Jimin na makipaghiwalay kay Yunsu, maaari niyang ipasagawa ang surgery. Wala nang choice si Jimin para mailigtas si Yoongi. At dahil ayaw niyang isugal ang buhay ni Yunsu, pumayag siya. Pero alam niya kung anong klaseng tao si Chairman Kim, kaya binalaan niya ito. Kapag nalaman niyang nagsisinungaling siya, siya mismo ang tatapos dito. Kinabukasan, habang papunta si Yunsu sa Ethics Council, naghihintay na sa gate si Jimin. Sinabi niyang kinansela ang Ethics Council. Inayos daw ni President Kim ang pagpunta ni Yoongi sa Japan para sa surgery. Sobrang duda si Yunsu sa arrangement na iyon. Pero sabi ni Jimin, kahit sobrang maliit ng chance, kukunin niya iyon. Dahil iyon lang ang paraan para mailigtas ang anak nila at hindi raw niya hahayaang masaktan si Yunsu. Pagkasabi niya noon, nakipaghiwalay siya kay Yunsu. Naintindihan ni Yunsu na iyon ang kondisyon ni Presidente Kim. Pero hindi siya mapalagay na iiwan ang anak niya kay President Kim. Kaya pumunta siya sa hospital director at nagmakaawang buksan muli ang Ethics Council. Samantala, habang nakatakda ng lumipad pa Japan, pinatawag ni President Kim ang napakaraming reporters sa airport para sa kanyang charity image. Marami tuloy siyang natanggap na papuri. Pero nakakagulat, wala si Jimin at si Yoongi sa airport. Tumawag siya agad. Sinabi ni Jimin na hindi na kailangan pumunta ng Japan dahil binuksan ulit ang ethics committee. Sobrang nagalit siya. Sa oras na iyon, lumabas sa malaking screen ang balita. Si Chairman Kim ay palihim na naglipat ng pera ng grupo sa pagbili ng napakaraming paintings na unknown ang pinanggalingan. Dahil sa sunod-sunod na tanong ng reporters, mabilis siyang tumakas mula sa scene. Lahat ng ito ay gawa ni Yanjun. Bilang sikat na atleta, maraming company ang gustong kumuha sa kanya bilang endorser. Sakto, mag-e-expire na ang contract niya sa grupo ni Chairman Kim. Kaya agad siyang nakipag-meeting kay Chairman Lee, ang kalaban ni Chairman Kim. Sinadya niyang banggitin na ayaw niyang i-renew ang contract dahil may naririnig siyang masamang rumors tungkol kay Chairman Kim. At mula kay Chairman Lee, nalaman ni Yanjun ang mahalagang impormasyon. 3 taon na ang nakalipas, sinusuportahan ni Chairman Kim ang isang painter na si Ha Yang-gi na hindi nagpapakita ng muka. Ordinaryo lang ang paintings niya, pero pinalabas ni Chairman Kim na sobrang valuable at ginamit ang pera ng grupo para bilhin ang artworks niya ng paulit-ulit. Kaya biglang tumaas ang presyo ng mga painting ni Han-ji. At kamakailan lang may nabenta pang painting ng ilang bilyong won. Pero ang tanging buyer, si Chairman Kim din. Pagkarinig nito, nakipagkita si Yanjun kay Chairman Kim sa villa nito. Habang kumakain, sinadya niyang matapunan ang sarili ng alak. Pagkatapos, tumakbo siya papasok sa villa para humanap ng bathroom. Pero sa totoo lang, gusto niyang makasingit sa isang kwarto na walang pakialam ang mga tao.
Doon niya ni-record si Chairman Kim habang ginagamit ang pera ng grupo para bumili ng napakaraming painting. Pagkatapos noon, ibinigay ni Yan Joon kay Jimin ang lahat ng dokumentong nakuha niya. Kaya inilabas ni na Jimin at ng mga leaders ng TV station ang balitang iyon sa publiko. Mabilis na muling binuksan ang Ethics Committee. Pagkatapos ng maraming rounds ng mga sagot ni Eunsu, nagkaisa ang committee na hindi para sa personal gain ang donation ni Eunsu, kaya nakuha ni Eunsu ang karapatang mag-donate. Pero hindi inaasahan, biglang sumugod si Chairman Kim sa committee. Ginamit niya ang pagpapakitang parang naaawa sa apo niya at malakas na sinigawan ang committee dahil daw nagdesisyon sila tungkol sa dangerous surgery nang wala ang pahintulot niya. Handa si Eunsu sa ganitong pag-atake. Agad niyang binigay ang DNA test report kay Chairman Kim. Pagkabukas nito, malinaw na nakasulat na wala siyang relasyon kay Yoongi. Matagal nang alam ni Chairman Kim ang totoo pero tinrato pa rin niyang parang tunay na apo ang bata. Dahil dito, alam agad ni Eunsu na may masama siyang intensyon. Wala nang nagawa si Chairman Kim kundi magalit dahil wala siyang laban sa ebidensya. Sa tingin ni Eunsu, sinabi niya sa mga mata nito, "Ano man ang tinatago mo, hahanapin ko lahat." Pagbalik ni Chairman Kim sa company, dumating ang napakaraming prosecutor at hiningi ang pag-aresto niya dahil sa tax evasion at unauthorized use of company funds. Pero sa harap ng interrogation, sobrang composed ni Chairman Kim. Paulit-ulit niyang sinabi na valuable ang mga painting ni Ha Young-gi at investment daw iyon ng company. Sinisi pa niya ang art manager na hindi raw nag-record ng maayos. At sinabi rin niyang pinalitan na niya ang irresponsible manager na iyon. Dahil kulang ang ebidensya, wala nang nagawa ang prosecutors at kinailangan siyang pakawalan. Buti na lang, mabilis na may nangyari ulit. Nahuli ng pulis ang suspect na lumabas sa surveillance sa pagkahulog ni Secretary Jun. Pero sa police questioning, mariin niyang itinanggi ang lahat. Kahit pinakita ang photo niya sa lugar, dinideny pa rin niya. Sabi niya, naglalakad lang siya roon. Dahil walang direktang ebidensya, walang nagawa ang pulis at si Jimin. Ipinakita ni Jimin kay Eunsu ang photo ng mga gamit ng suspect. Nagulat si Eunsu nang makita ang isang pamilyar na bagay sa picture, ang relo ng ex-husband niya. Mabilis na pinalaya ang suspect mula sa police station. Pero paglabas niya, may humarang sa kanya. Sinabi ng taong iyon na gusto siyang kausapin ni Chairman Kim, kaya sumakay siya sa kotse papunta sa isang tunnel. Pero pag-stop ng kotse, si Jimin ang pumasok. Inilabas ni Jimin ang picture ng relo at sinabi na ang relo ay custom-made. 3 lang ang ganito sa buong bansa at ang relo ay isa sa mga nawala sa crime scene nang pinatay ang anak ni Chairman Kim 10 taon na ang nakalipas. Nang makita ito, agad tumakbo ang suspect para tumakas. Pero naka-ambush na ang pulis at naharang siya sa tunnel. Sa harap ng tanong ng pulis, ni Eunsu at ni Jimin, para maligtas ang buhay niya, inamin niyang utos lahat iyon ni Chairman Kim. Totoong siya ang pumatay kay Secretary Jun, pero mariin niyang itinanggi na pinatay niya ang ex-husband ni Eunsu. Sabi niya na pagdating niya sa scene, patay na ang lalaki. Dahil sa kasakiman, nag-uwi lang siya ng mga mamahaling gamit. Dinala rin niya sa pulis ang recording ng utos ni Chairman Kim na patayin ang ex-husband ni Eunsu. Nakarecord ng malinaw na iniutos ni Chairman Kim ang pagpatay sa anak niya at pagkatapos ibinintang lahat kay Eunsu. Hindi nagtagal, nakuha ng pulis ang arrest warrant ni Chairman Kim. Pero pagpunta nila para hulihin siya, nakita nila itong nasa harap mismo ng police station. Sabi niya, nandito siya para umamin. Sa interrogation, akala ng lahat may pakana na naman siya. Pero umamin siya sa krimen. Nang tinanong, nagbigay siya ng makatwirang paliwanag. Noong bata pa siya, madalas siyang saktan ng asawa niya. Hindi kinaya ng anak ang nakikita niyang araw-araw kaya pinatay niya ang tatay nito. Kahit hindi niya sariling anak, nagpalaki sila sa isa't isa. Pero habang lumalaki ang anak niya, hindi ito nakalayo sa trauma. Pakiramdam niya palaging nasa sulok ang tatay niya, nakatingin sa kanya. Kaya gumamit siya ng drugs para takasan ang takot. Hindi raw gusto ni Chairman Kim na masira ng anak niya ang corporation na pinaghirapan niyang buuin, kaya ipinapatay niya ito. At may ganang sabihin na ginawa niya iyon dahil ayaw niyang magdusa ang anak niya. Pag-aresto kay Chairman Kim, nagsilabasan ang mga reporter. Ang sikat na charity woman pala ang pumatay sa anak niya at ibinintang pa kay Eunsu. Sa wakas, napawalang sala si Eunsu pagkatapos ng 10 taon. Nagsorry si Yoongi at nagyakapan sila ng mahigpit. Pero kahit ganoon, hindi sinabi ni Eunsu sa anak niya na siya ang biological mother. Dahil malapit na silang sumailalim sa surgery na hindi pa nila naranasan sa buong buhay nila. Pumunta rin si Jimin sa puntod ng tatay ni Eunsu.
Doon niya nalaman mula sa staff na ang numerong 60, 4 na hinahanap niya ay ang tombstone number ng tatay ni Eunso. Kaya mabilis na hiniling ni Jimin sa staff na buksan ang tombstone at nakakita siya ng isang liham sa loob. May USB sa liham. Agad niya itong binuksan. Ang laman nito ay ang eksena ng pagkikita ng tatay ni Eunso at ng biktima 10 taon na ang nakakaraan. May parte rin na huminto ang kotse sa likuran. Agad niya itong ni-zoom in. Ang taong iyon ay si Secretary Kim, ang taong laging kasama ni President Kim. Kasabay nito, dumating si Secretary Kim sa pintuan ni Eunso at inamin ang krimen na tinago niya. Palagi siyang sumusunod sa utos ni President Kim, pero hindi siya sinisi ni Eunso. Sa moment na iyon, tumunog ang phone ni Secretary Kim. Ang pamilyar na ringtone na iyon ang nagpabalik kay Eunso sa eksena ng pagpatay sa ex-husband niya 10 taon na ang nakakaraan. Siya pala ang pumatay sa ex-husband niya at ibinintang iyon kay Eunso. Balak sana ni Eunso na tahimik na humingi ng tulong. Pero nakita ni Secretary Kim na may kakaiba kaya napilitan siyang atakihin si Eunso. Ibinato ni Eunso ang basket sa kanya at mabilis na tumakbo palabas. Pero hinila siya nito pabalik, pinadapa sa sahig at sinakal. Tapos paulit-ulit siyang sinuntok hanggang mawalan siya ng malay. Sa pinakakritikal na sandali, dumating si Jimin. Nakita ito ni Secretary Kim kaya tumakbo siya. Agad namang tinignan ni Jimin ang lagay ni Eunso at dinala siya sa ospital. Hindi nagtagal, nahuli ng pulis si Secretary Kim sa gallery ni Hayang-gi. Lumabas na si Secretary Kim pala ang artist na hindi nagpapakita ng mukha. Nang malaman ni President Kim na naaresto si Secretary Kim, sobrang nag-alala siya. Sinabihan pa niya ang lawyer na huwag mag-alala sa kanya. Kailangan niyang ipabail si Secretary Kim. Lumabas na si Secretary Kim ay biological son niya. Ang dahilan kung bakit niya pinatay ang ex-husband ni Eunso ay hindi dahil sa grupo, kundi dahil matapos malaman ng ex-husband ni Eunso ang totoong identity ni Secretary Kim, madalas niya itong saktan. Para protektahan ang tunay niyang anak, pinatay niya ang ex-husband ni Eunso. Sa huli, naimbestigahan ng pulis ang buong katotohanan. Kinondena ng press ang malupit nilang ginawa. Ang naghihintay kina Chairman Kim at Secretary Kim ay ang mabigat na parusa ng batas. Bago ang surgery, nagtipon ang buong pamilya ni Eunso at Jimin para palakasin ang loob nila. Ang napakagandang pamilyang ito ay may isang huling mahirap na hakbang na lang. Kinabukasan, parehong nakahiga sina Eunso at Yoongi sa hospital bed at itinulak papunta sa operating room. Hindi nagtagal, minaneho ni Jimin ang gumaling na anak papunta sa isang manor. Naghihintay na roon si Eunso. Lumabas na nagkaroon ng milagro habang surgery. Ganoon lang, masaya at buo ang pamilya nilang tatlo.